10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bilang tumatayong facilitator ninyo sa umagang ito. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang isang debate ang ika-6 na baitang pangkat Quirino na may tamanggap Pilipino o English. Aling wika ba ang higit na mainam gamitin sa pagtuturo? Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating mga panawin at mga hurado. Ang ating unang hurado ay ang ating punong guro na si Dr. Michael E. Poblador. Tumatayo bilang chairman ng hurado. Ang ikalawa ay si Ginang Jeremy Umagir, Master Teacher 1 sa ika-4 na baitang ng Paralang Sentral ng Bamban. Ang ating pangatlong hurado ay si Ginang Lilibet C. Permadino, Teacher 3 at School Guidance Coordinator ng Paralang Sentral ng Bamban. Ang debating ito ay pangunahan ni Jasper Chris C. Linda bilang tagapagpakilala. At ang timekeeper recorder naman ay si Apple Jean T. Valenzuela. Ang mga kalahok ay bibigyan ng 30 segundo hanggang 1 minuto sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon. Sa pagsisimula ay panalangin na pangungunahan ng inyong lingkod. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, paspasan mo po kami lahat sa umagang ito. Ngayong umaga, ang ika-6 na baitang pangkat Quirino ay magkakaroon ng isang debate sa larangan ng dalawang wika. Sana ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang kaming lahat ay gabayan sa lahat ng aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng lakas at sapat na talino upang maitaguyod namin ang aming ginagawa na naayon sa iyong kautusan. Basasan mo rin ang aming mga batang kalahok sa debating ito upang kanilang maipakita at may sasalaysay ng maayos ang isyong kanilang ilalahad. At ganoon din sa miyembro ng mga hurado na silang lahat ay makapagbibigay ng tamang pasya na naayon sa iyong utos, Panginoong Diyos. Itong lahat ay niling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nag-iisang anak ng ating Panginoong Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ating kagalang-galang na punong guro, Dr. Michael Poblador, mga kasapi ng hurado, mga guro, mga panauhin at kapwa ko kamag-aral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang wika ay kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan. Nagagamit ito sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng tao. Pang-ekonomiya, pang-relihiyon, pang-politika, pang-edukasyon, at pang-ipunan. Ang wika ay ginagamit natin sa pagkikipagdalastasan. Sa pamamagitan nito, inaipapahayag natin ang ating mga salubin at kaisipan. Sa pamamagitan din nito, nilalaman natin kung ano ang gustong ipaiwatig ng ating kapwa. Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ang bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng wika at nagkakaroon ng madaling komunikasyon ang bawat tao, kundi pati na rin sa mga karatig bansa nito. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa
at salamin ng lipunan sa sagisag ng pambansang pagkakalinlan. Ang wikang pambansa ay siyang susi sa pagkakapaglubog ng damdamin at diwa ng mga mamamayan. Matagal ng isyu na may kinalaman sa edukasyon sa Pilipinas kung alin ang dapat gamiting wika sa pagtuturo sa paaralan. Ay Ingles o ang Filipino. May mga nagsasabi, Filipino ang dapat gamitin bilang opisyal na wika sa pagtuturo dahil lang niya masigit itong naiintindihan ng nakararaming Pilipino. Mayroon din namang tumututol dahil ayon sa kanila ay mahirap itong gamitin dahil sa mga salitang Ingles na hindi naman naisasalin sa wikang Filipino, lalo na sa asignaturang science, math at iba pa. Di umano, mas nakakalito ito sa mga estudyante at pati na sa mga guro. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa usapin kung aling wika ang dapat nating gamitin at mainam na ituturo sa paaralan. Pakinggan natin ang panig sa wika Filipino, mga kasabi, Rizal Joy Bacharo, Dana Shane Catalan, Maria Celia Yardo, Daniel John Ido, at James Alex Galor. Wika Filipino. Ito ang sumisimbolo sa katauhan bilang isang Pilipino. Makakaya ring mapaunlad ang sariling bansa kahit ang sariling wika lamang ang ating gamitin. Sabi pa nga ng bayaning Pilipino na si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Kaya, pahalagahan ito at mahalin ng buong puso, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang wikang Filipino ay hindi lamang kumakatawan sa isang tao. Ito ay isang paraan para mapanatili ang mga sariling saloobin, opinyon, mga personal na obserbasyon at halaga ng kanyang mga katangian na isang sisiglan na siyang ang wika ay nagpapahayag din sa panlipunang pagkakakilanlan. Ang wika ay tumutulong na magpanatili ang mga sariling damdamin. Sa maikling salita, ang wika ay tumutulong na mapanatili ang sining, kultura at pagkabansa ng isang bayan. Kahit nasa anumang anyo, sa pamamagitan ng pagsusulat at pagsasalita, ang wikang Filipino ang pinakamabisang paraan upang minatid ng kaisipan at mapanatili sa madaling hakbang ang kasaysayan at mga tala noong sinaunang mga Pilipino. Sa ganitong pagkakataon, malalaman ng mga kasalukuyang mamamayan ang hakbangin ginagawa noong unang panahon upang maipatuloy ito sa mabuting paraan at maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari noon. Ito ang magsisilbing lakas upang maisakatuparan ang naudlot na pangarap ng simula pa. Araw-araw nagawa ng tao. Lumilitaw ang pakikipagtalastasan o pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa gamit ang wikang Pilipino. Halimbawa, sa loob ng classroom, ang pagpapaliwanag ng guro ng mga leksyon habang nakikinig ng mga estudyante. At pagkatapos ay nagkaroon ng interaction batay sa paksa kung saan ang guro ay magtatanong at ang mag-aaral ay sasagot. Sa pagsasalita ng wikang Pilipino, ang ginagamit upang maipahayag ang mga ideya at kaisipan sa kapwa sa iba't ibang kadahilanan. Maaari nagsasalita o nagsusulat upang maiparating ang mahalagang impormasyon at mensaheng nais nating ibahagi. Upang hindi magsisi ang mga tagapagpahayag kung sakali hindi natin naiparating gamit ang nag-iisang wikang pambansa, ang wikang Pilipino, na siyang sumasalamin sa pagiging isang tunay na Pilipino. Napakinggan na natin ang panig ng wikang Filipino. Ayon sa kanila, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. At ito ay sinabi ng isang bayaning Pilipino na si Dr. Jose Rizal. Kaya,
Pahalagahan ang sariling wika at mahalin ng buong puso, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Marami pong salamat sa inyo. Ngayon ay pakinggan naman natin ang panig ng wikang Ingles. Mga kasabi, May Advotato, Hazel Anistorninos, Kim Frances Barrela, Johnny David Colamo, at John Albert Pangato. Ipinatupad ng pamalaang Executive Order No. 210 noong Marso 17, 2003 na muling nagtatakda sa wikang Ingles bilang pangalawang wika sa pagtuturo sa mga pribado at pampublikong paaralan. Nilalayo din ng kautusan ito na paunlarin pa ang kasanayan ng estudyanteng Pilipino sa wikang Ingles. Kabilang sa mga probinsyon ng Executive Order No. 210 ang pagtatakda na itinuro ng mga asignaturang matematika at agam gamit ang wikang Ingles simula ikatlong baitang ng paaralang primary. Bukod pa sa napansin ng aming kasamaan, inaatlas din gawing English ang pangunahing wikang pagturo sa paaralang sekundary. Nakasaad sa Executive Order 210 na hindi maaring bumaba sa 70 kabuuang oras ng pag-aaral sa loob ng silid-aralan ang inilalaan sa pagtuturo na gamit ang wikang Ingles. Sa kabilang banda naman, hindi may kakailang may pakinabang din sa mga estudyante ang pagtuturo gamit ang wikang Ingles. Bukod sa lumalawak ang kanilang kaisipan hinggil sa daigdig, nakakatulong ang pagkatutong gumamit ng wikang Ingles dahil ito ang wikang ginagamit sa komersyo at agham. Napakinggan na natin ang panig ng wikang Ingles. Ayon sa kanila, ipinatupad ng pamahalaan ang Executive Order No. 210 noong Marso 17, 2003 na muling nagtakda sa wikang Ingles bilang pangalawang wika sa pagtuturo sa mga pribado at pampublikong paaralan. Nilalayon ng kautusang ito na paunlarin pa ang kasanayan ng mga estudyanteng Pilipino sa wikang Ingles. At maliban pa dito, ay malaki ang pakinabang ng mga estudyante ang pagtuturo gamit ang wikang Ingles. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ay tatalakayin na natin ng mas maigi kung alin ang mas mainam na wika na gamit sa pagtuturo sa paaralan. Sa panig ng wikang Filipino, Princess Anne P. Lazaga. Bilang isang Pilipino, mas piniprefer na hasain ang ating sariling wika kaysa wikang banyaga. Dahil ang wikang Pilipino ay siyang nagsisimulo ng ating pagka-Pilipino at siyang may pagmamalaki natin sa ating bansang kinabibilangan. Mahalaga ang paggamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo sapagkat malaki ang may tutulong nito sa intelektualisasyon ng mga Pilipino. Ano naman ang inyong masasabi tungkol sa kanyang sinabi sa panig ng wikang Ingles? Sabi ng marami na ang wikang Ingles ang mas malaga kumpara sa wikang Pilipino. Dahil ang wikang Ingles ang pangunahing lingwahe na mas ginagamit ng karamihan kahit saan man magpunta sa buong mundo. Ngayon, pakinggan naman natin ang mga piling bata na magbibigay ng kanilang sariling opinyon tungkol sa isyong pinag-usapan natin ngayong umaga. Masasabi ko lang sa isyong aking napakinggan ay hindi na mainam gamitin ang wikang Pilipino sa pagtuturo dahil madali ito maintindihan. Sa aking pananaw, dapat na Ingles ang gamitin ng mga guro sa pagtuturo dahil ito ay isang universal language. Bilang isang Pilipino, mas piniprepare na hasain ang ating sariling wika isa wikang banyaga. Dahil ang wikang Pilipino ang nagsisimbolo ng ating pagka-Pilipino. Aking wikang Pilipino ba rin ang mahalaga dahil sinisimbolo sa ating katauhan bilang isang Pilipino. Makakaya natin mapaunlad ang ating sariling bansa kahit sariling wika lamang ang ginagamit. Reflection sa panig ng wikang Pilipino.
Carl Hayden Pali. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado. Matagal na isyu na may kinalaman sa edukasyon sa Pilipinas. Kung alin ang dapat gamitin sa pagtuturo sa paaralan. English ba o Filipino? May mga nagsasabing Filipino ang dapat gamitin bilang opisyal na pagtuturo sa paaralan. Dahil anya, mas nakararaming naintindihan ito ng kararaming Pilipino. Ito rin ay nagpapakita sa pagmamahal sa sariling wika. Tulad ng mga Hapones na Niponggo, ang gamit sa pagpapaunlad ng kanilang bansa. Naman natin sa panig ng wikang Ingles, Christine B. Escondida. Sa aking pananaw ay mas nararapat na Ingles ang gamitin sa pananampilang wikang pagturo dahil mas nakakasa ang paggamit natin ito. Alam naman natin may impluwensya ang wikang Ingles dahil sa umiiral na globalisasyon sa mundo. Sa pag-iral na globalisasyon sa mundo, ay pinalalakas rin ito ang Ingles bilang gamit sa pagkikipaglalakad. Magaling mga kapok pamag-aral, inyong naipamalas ang inyong mga opinyon sa loobin tungkol sa ating paksa. Ang masasabi ko lang na tayong mga bata sa ating murang isipan ay marami pang pagsubok at pagbabago sa sistema at pamamalakad ng ating edukasyon. Hindi isyo kung alin ba talaga ang dapat na gamiting opisyal na wikang pagturo sa mga paaralan. Ang tunay na isyu dito ay ang kalidad ng edukasyon. Sa huli ay nasa mag-aaral pa rin kung paano siya magsusumikap upang tumaas ang kanyang kaalaman sa paggamit ng wikang Ingles at pagmamahal sa pamanang wikang Filipino. Sa muli, marami pong salamat. Okay, maraming salamat mga bata. At inyong nakakita ang inyong mga damdamin tungkol sa ating wika. So ngayong umaga ating pakinggan ang ating punong guro na si Ginoong Michael A. Poblador sa kanyang mga mensahe at mga suggestion o recommendation tungkol sa ginawa ng mga bata. Salamat Ginoong John Padrogani, ang guro ninyo sa Filipino. At the same time, English teacher din Sir John. So language teacher ang tawag sa kay Sir John ay yung inyong language teacher. Ilang lingwahe na ang alam ninyo? Ilang lingwahe ang alam ninyo? Dalawa. Ano-ano ang mga ito? English at Filipino. Hindi kayo marunong maghiligay nun? Marunong. So tatlo na. Hindi lamang dalawa. Hiligay nun, Filipino at saka English. So English. Kayo yung huling batch ng ARPET, Revised Basic Education Curriculum, grade 6. So kayo yung panghuli para sa elementary. Yung sumusunod sa inyo, gumagamit na ng K-12 Basic Education Curriculum. However, pagdating ninyo sa grade 7, ma-under na kayo sa K-12. Ang lingwahe ay isa sa mga critical na subject sa K-12 program. Kung kaya, sa K-3, unang lingwahe na tinuturo ay ang English ba? Sa kindergarten at grade 1, ang tinuturo una at ginagamit na lingwahe na una ay Hiligaynon, yung lingwahe na common dito sa Barangay Pambad, yung dominant na language dito sa Pambad. Okay, Hiligaynon. Or, mas kilala sa tawag na iba na Ilonggo. Ang Ilonggo ay tao. Ang ginagamit na lingwahe ng mga Ilonggo ay dito sa Pambad is Hiligaynon. Later na tinuturo ang Filipino, tapos huli na ang yes. So sino ang dapat manalo sa debate? Ang English o Filipino? Ha? Sino nagsabi na Filipino dapat?
Sino na nagsabi na dapat Ingles? Sino nagsabi na dapat Hiligaynon? Dapat may isang grupo pa, no? Hiligaynon group. I'm just sharing these things to you, grade 6. Na pinabanggit kayo kung mga ito dahil pinag-uusapan nyo ngayong umaga ang tungkol sa kung ano yung lingwahe na dapat gagamitin, kung ano ang mas mainam na lingwahe na gagamitin. Napakaganda ng pagkakataon na ito na kung saan nabanggit ng inyong guro na naipahayag ninyo ang inyong mga saloobin, naipahayag na inyong mga damdamin, kung saan kayo lalagay pag nabigyan ng pagkakataon kung anong mas mainam, Ingles o ang Filipino. Okay. Malaman nga namin mga hurado kung sino sa inyo rito ang nagsasabing, again, pabor kayo na or mas mainam ang Filipino. Taas ang kamay. Mas mainam ang Filipino. Okay? Mas mainam ang Ingles. Bata, I'm telling you these things kasi ang pinaka-bottom line ng activity ng debate is for you to be given the chance na makapag-communicate, makapagsalita, maipalahad ninyo ang inyong mensahe sa loobin, punto, gamit ang isang lingwahe. You already have the basics. May basics na kayo. Ano yung mga basics? Stand straight at marunong mawak ng microphone. And at the same time, meron ng confidence. Okay, again, sabi ko, na-overcome na yung mga basics mga bata. With your teachers na binibigyan kayo ng palagi ng pagkakataon ng mga activities na katulad nito, lalo pa kayong mahasa. These are basics, Sir John. I'm very happy for this, no? Nakita ko ang galing ng star section ng grade 6. Gagaling nyo magsalita. Gagaling nyo magsalita. Gusto ko rin makita kayo at mapakinggan gamit ang English na lingwahe. Lalo na siguro Hiligaynon ang ginamit ninyo, no? Grabe guro nga tikalanay ninyo kung Hiligaynon, no? Generally mga bata, no? Sanayin ang sarili sa pakikipag-debate. Sanayin ang sarili sa ano to? Talastasan ba yun? Pakikipagtalastasan. No? Sanayin, that's oral communication skills. Again, napakaganda ng mga activities na ganito. No? Very, very good start mga bata. No? So, by the time sa klase ninyo, you stand straight. Pag nag-recite kayo, harapin ang classmates nyo, kausapin nyo and over things. So, congratulations, Sir John, congratulations. Now, we are able to meet the basics of the debate, keep up, and hopefully we can come up with, or we'll still have similar activities like this wherein we will be able to develop more the oral communication skills. Oral communication skills ito mga bata. Oral communication skills. Siguro the next time around, pag nagsalita kayo, wala na itong kulba-kulba. No? Skill kasi ito, practice lang, sige-sige lang. The rest na yan, wala nang kulba. Okay? Mga bata, congratulations. Congratulations. The jury has decided. The board of judges has decided between the two sides. It has been adjudged that the winner is, ano sa palagay niyo? Anong lingwahe ang ginamit ko? Okay, without much ado, just a matter of points. It's just a matter of points kasi kinonsider namin yung mga evidences, kinonsider namin yung delivery. May criteria kasi, hindi namin tinignan yung mga mukha ninyo, mga sapatos nyo, palda nyo, or the rest. But the way you delivered, paano kayo nagsalita and the rest. And the Board of Judges says ang negative side yung mga. Okay, sir. Thank you very much, sir. Okay, so
dito nagtatapos ang ating debate ngayong umaga. So, okay, maraming salamat mga bata at maraming salamat rin sa ating mga hurado sa kanilang panahon na iginugol ngayong umaga. So, thank you very much. Tutor, Mr. Jambi Padrogani.